Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dandan. Taong 1990. Tangalan, Aklan. Noong mga panahong ito, nasa edad 30 anyos na itong si Dandan. Habal-habal siya noon sa kanilang lugar at kasalukuyan pang walang pamilya. Bibihira lang ang may motorsiklo sa kanila, kaya naman araw-araw, palaging puno ang kanyang bulsa. Ni hindi niya na noon naisipang magtrabaho, gawa ng ang kinikita niya rito ay sobra-sobra na sa kanyang pang-araw-araw. Dagdag pa niya na 5 biyahe lang ang kinakailangan niyang gawin, at kapag natapos na siya, pahinga niya na yon buong maghapon. Ang kaso minsan, may mga pagkakataong malayo-layo ang binabiyahe niya. Minsan tumatawid pa sila sa mga karatig lugar para lamang maihatid ang mga pasahero na sumasakay. At sa halos 3 taon niyang paghahabal-habal, wala naman siyang naranasang kakaiba. Kahit gabi nakakauwi siya ng maayos nang hindi nag-aalala para sa kaligtasan niya. Bagaman ligtas ang daan, may mangilan-ngilan sa mga naghahabal-habal ang nagsasabing mag-iingat siya. Kahit papano kasi, nag-aalala rin ang mga ito, lalo na kapag gabi na siya umuuwi. Oo, mabilis ang motorsiklo, pero ibang usapan na kapag may mga mananambang. Sa taon pa namang ito, usong-uso ang dukutan at patayan sa kanilang lugar. May mga taong naiulat noon na patungo sa lugar nila na hindi nakarating. Ordinaryo na rin na makakita ng bangkay sa may tabi ng daan, gawa ng ayon sa mga taga roon, isa umano ang kanilang lugar sa mga tapunan ng taong pinapatay. Kaya naman nakaugalian na ng mga taga-baryo na maging maingat, lalo na kapag papalubog na ang araw. Karamihan sa kanila, mas pinipiling manatili sa loob ng bahay kaysa naman gumala pa sa kung saan-saan. Pero para sa mga habal-habal na katulad ni Dandan, pagkakataon nila ito para kumita ng malaki. Madalas kasi sa kanilang mga nagiging parokyano, hapon lumalabas ng baryo. Ang problema, kahit maraming sasakyang dumaraan, napipilitan ang mga ito na maghabal-habal para mas mapadali. Maliban doon, hindi na rin nila kailangang tumawid-tawid ng mga sasakyan para lamang makauwi sa kanilang tahanan. Di naman araw-araw ganon ang sitwasyon dahil tsambahan lang umano ito. Pero madalas siya ang nakakakuha ng ganoong parokyano dahil yung mga kasamahan niya medyo nag-aalangan kapag malayo ang paghahatiran. Kaya naman kapag ipinapasa yun sa kanya, siguradong paldo talaga pagka-uwi niya. At sa katagalan na ganon at ganon ang kanyang ginagawa, hindi niya may pagkakaila na nasanay na siya sa ganoong sitwasyon. Bukod kasi sa wala namang nangyayari, hindi likas sa kanya ang maniwala sa mga kwento ng kababalaghan. Kapag pinag-uusapan nila ito ng kanyang pamilya, tinatawanan lang niya yon, gawa ng para sa kanya isa itong malaking kalokohan. Ngunit ilang buwan ang lumipas pagsapit ng taong ito, habang patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho, meron siyang nakasagupang isang parokyano na palaging nagpapahatid sa lugar ng Rivera. Liblib pa ang lugar na yun noon, kaya naman karamihan sa mga naghahabal-habal, tumatanggi talaga. Pero dahil sa malaki ang alok nito, pinatos yun ni Dandan. At sa 3 beses niyang paghatid rito, may mga napapansin na siyang kakaiba sa pasahero niya. Nga pala pinuno, babae ang pasahero niyang yon, kaya kapag nakasakay ito sa kanya, madalas silang mag-usap. Minsan may mga biroan pa, kwento tungkol sa kanilang pamilya at kung ano-ano pa. Pero habang tumatagal na nakakausap niya ito, kapansin-pansin ang mga kakaibang bagay na sinasabi nito sa kanya. Kesyo, marami umanong galit sa kanila, ipinagtatabuyan sila sa baryo, pamilya ng mamamatay taong kanyang pamilya, at kung ano-ano pa. Nakakabahala man ang ganoong paksa, hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Kung siya lang kasi,
Wala naman siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Labas na ito sa kanya, kaya kahit anong sabihin ng pasahero niya, mananatili lang itong istorya sa kanya. Ang kaso lang isang hapon, nung sumakay ito sa kanya, napansin niya na panay ang pagtatanong nito ukol sa gusto niyang gawin kinabukasan. Dagdag pa nito na may pagtitipon ang pamilya nila bukas at pwede namang sumama si Dandan sa kanila. Pero nang marinig niya ang sinabi nito, paulit-ulit niya yung tinanggihan. Marami na rin siyang idinahilan pero hindi pa rin nagpatinag yung babae hanggang sa niyaya na siya nitong doon na matulog sa bahay nila. Siyempre bilang binata, kinabahan siya kasi yun ang unang pagkakataon na makapasok siya sa ganoong sitwasyon. At dala ng kuryosidad, bahagya siya noong napatingin sa salamin ng kanyang sasakyan. Pagsilay niya sa likurang bahagi, dito niya nakita ang kakaibang wangis ng babaeng nakasakay sa kanya. Ayon kay Dandan, nawawala ang ulo nito tapos napakaputla ng balat. Mahaba rin ang butot balat nitong braso at yung kuko nito halos kalahati ng kanyang daliri. Medyo hindi rin kaaya-aya ang kilos ng nilalang habang patuloy itong nagsasalita sa kanya. At sa sobrang takot noon ni Dandan, muntik-muntikan na silang matumba. Gayunpaman, para hindi ito magduda, ipinagpatuloy lang niya ang pagpatay mali siya kahit ihing-ihi na siya buhat sa mga nakita niya. Isang oras din niya yung tiniis hanggang sa marating nila ang baryo kung saan ito nakatira. At nung makapasok na sila sa looban nito, tsaka pa lamang niya nakita ang mabilis nitong pagpalit sa normal nitong itsura. Mula roon kahit papaano, medyo nakaramdam na rin siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Pagbaba naman ito ng motorsiklo, di na muna siya nito binayaran, sa halip nagpatuloy lang ito sa pakikipagkwentuhan. Makailang beses din siya nitong inalok na matulog na sa kanila, pero hindi nito napabago ang isip niya kahit sinasabayan niya na yon ng mga pasimpleng pang-akit. Maya-maya pa, wala na ring nagawa ang nilalang kundi siya ay hayaan. Sige Dan, kung yan ang desisyon mo, wala naman akong magagawa. Sayang lang kasi, ito na sanang pagkakataon mo para makilala mo ang aking pamilya. Huwag kang matakot Dan, wala pa naman akong asawa. Nang marinig niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang naiilang na sumasagot dito ng, Sige Ana, mauna na ako ha. Pasensya ka na ha. Hindi kasi talaga ako pwede. Pagkasambit naman niya ng mga katagang yon, di na siya nagdalawang isip na umalis. Marami pa sanang sasabihin ng babae, pero minabuti niya na doon na lang itigil ang kanilang pag-uusap. Bukod kasi sa wala naman siyang interes, kinasusuklaman niya ang mukha nito buhat sa kanyang mga nasilayan. Sa isip-isip niya noon, yun na ang huling pagkakataon na makakasakay pa ang nilalang na yun sa kanya. Matapos naman ang nasabing pag-uusap, mabilis niyang pinatakbo ang kanyang motorsiklo. Medyo maaga pa nun. Sa kanyang tansya, pasado 6:00 pa lang ng hapon. Maliwanag pa naman ang paligid, kaya kampante pa niyang binagtas ang daan. Subalit nang medyo malayo-layo na siya at dumidilim na ang paligid niya, dito na siya nagsimulang makaramdam ng mga kakaibang bagay. Hindi niya mawari pero kapag napapadpad siya sa kakahuyan, parang merong mga demonyong nagmamasid sa kanya. Nakakapangilabot ang ganoong pakiramdam, pero pinipilit niyang kontrolin ito upang makauwi siya ng ligtas sa bahay nila. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang tumigil bigla ang kanyang sinasakyan. Paandar siya ng paandar pero di na yun nabubuhay. Tapos ang mas nakakaalarma pa sa lahat, habang tumatagal siya sa lugar, nakakarinig na siya ng mga kakaibang huni ng hayop. May mga pagkakataon ding may naririnig siyang taong sumisigaw na animoy humihingi ng tulong. Pero sa kabila ng lahat ng yan, di siya nagpatinag. Pilit niyang itinoon ang kanyang wisyo sa kanyang ginagawa.
dahil alam niya na ito lang ang magliligtas sa kanya. Ang kaso, hindi ito nangyari hanggang sa may nakita na siyang mga taong gumagapang ng nakatuwad, ilang metro ang layo mula sa kinaroroonan niya. Nanlilisik ang mga mata nito, tapos walang patid yung umaangil habang mabilis yung lumalapit. Kaya naman ang mapansin nito ni Dandan, di siya nagdalawang isip na iwan ang kanyang sinasakyan. Habang mabilis niyang tinatahak ang daan, dito niya nakita kung papaano sirain ng mga nilalang na yon ang motorsiklong ilang taon niyang pinag-ipunan. Nakakapanghinayang man kung iisipin, pero di hamak na mas mahalaga ang buhay niya kumpara rito. Mabuti na lang, malapit na siya noon sa baryo, kaya naman sa unahan nitong bahagi, may mga tao na siyang nakasabayan sa kalsada. Pagsilay naman dito ng mga nilalang na humahabol sa kanya, tsaka pa lamang ito naglaho na parang bula. Itinuro niya pa ang mga nilalang na humahabol, pero wala nang nakita yung mga taong pinagsumbungan niya. Dahil dito napilitan ng isang matandang nilapitan niya na pagalitan siya. Ano ka ba, iho? Gumagamit ka ba? Wala namang kaming nakikita. Tsaka sino bang humahabol sa'yo? Siguro may kasalanan ka, no? Pagkarinig niya sa sinabi nito, hindi na siya nagdahilan. Bagkus ang ginawa niya, humingi na lang siya ng tawad. Matapos nun, nagpatuloy na siya sa paglalakad hanggang sa makauwi na siya sa kanila. Di pa man siya nakakapasok ng bahay, dito na bumuhos ang kanyang emosyon nang makasalubong niya ang kanyang ama. Pagsilay nito sa nanlulumo niyang mga mata, agad naman siya nitong nilapitan para tanungin. At sa kanilang pag-uusap, bahagya siya nitong pinatahimik matapos niyang mabanggit ang tungkol sa mga nilalang na humabol sa kanya. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Hanggang sa makabalik na sila sa loob ng bahay. Ilang minuto pa ang lumipas, pinalis nito ang kanyang mga kapatid. Lahat yon pinalipat na muna nito sa kabilang bahay para naman wala itong marinig sa kanilang magiging pag-uusap. Hindi nagtagal, nang sila na lamang ng nanay niya ang natira. Dito na siya nito tinanong ukol sa mga nasilayan niya. Nagbahagi rin ito ng mga kwento ukol dito, kalakip ng mga kaakibat nitong panganib sa sandali na maabutan siya nito. Ayon pa sa kanyang ama, wala na silang gaanong naririnig na istorya ukol sa mga ganoong nilalang, kaya yung nangyari sa kanya, medyo palaisipan. Mariin din itong inilahad na magmula sa araw na yon, iwasan na muna niyang magpagabi sa kanyang trabaho. Tandaan mo, anak, hindi matutumbasan ng kahit na anong bagay ang ating buhay. Bilib din ako sa mga sinabi mo. Alam mo, hindi ko talaga inaasahan na iiwan mo ang motor mong halos naging parte na ng buhay mo. Nang marinig niya ang sinabi nito, humalakhak lang naman siya habang sumasagot dito ng, kahit naman ho siguro sino tay, yun ang gagawin eh. Nung hinahabol nga ako ng mga yun, di ko na naisip pa ang motor ko. Basta ang ginawa ko, iligtas ang buhay ko. Dahil sa kanyang sinabi, wala nang naisagot ang kanyang ama. At sa halip na pag-usapan pa nila ang tungkol dito, minabuti na lamang nilang magpahinga. Ayon sa tatay niya, pupuntahan nila kinabukasan ng lugar kung saan niya ito iniwan, baka sakaling naroon pa yon. Dagdag pa nito na, hanggat hindi pa maayos ang sitwasyon, maghanap na muna siya ng panibagong mapagkakakitaan. Dagdag pa nito na, may pwesto naman sila sa merkado, kaya naman yun na lang ang kanyang pagkaabalahan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Sa punto kasing yon, nais na talaga niyang magbago ng karera sa buhay. Naisip niya, masyadong mapanganib ang paghahabal-habal, kaya hindi na siya rito pwedeng magtagal. Kabilang din sa mga rason kung bakit niya yun naisip, ay dahil sa takot na baka muli pa silang magkasalubong ng nilalang na nagpapanggap bilang si Ana. Ayaw na ayaw niyang makita ang nilalang na yon, gawa ng sa oras na magkasalubong pa sila,
hindi niya na alam kung ano pa ang kanyang magagawa. Pagsapit ng sumunod na araw, awa naman ng Diyos, walang nangyaring masama sa mga taong naghahanap sa motor niya. Halos 3 oras din yung nagpalibot-libot bago nito makita ang motorsiklo na halos hindi na mapakinabangan. Bukod kasi sa butas-butas na ang makina nito, para rin yung pinagnakawan. Basta, talagang literal na basura na nung natagpuan. At kung pipilitin man niya itong ayusin, hindi malabong kasing halaga na ito ng isang bagong motorsiklo. Kaya naman imbis na malungkot, malugod niyang tinanggap ang nangyari rito. Inisip na lamang niya na maaaring yon ang senyas ng mga nasa taas para hindi na siya bumalik sa dati niyang trabaho. At para tuluyan ng makalimutan ng tungkol sa dati niyang trabaho, pinili niyang ibigay na lamang sa mga kakilala niyang nangangailangan ng pyesa ang mga natira sa motor niya. Nakakapanghinayang man, hindi nito nabago ang kanyang pasya. Tumaan ang mga araw at linggo. Matyagang namuhay si Dandan sa merkado. Naging katuwang niya ang kanyang mga magulang, kaya habang tumatagal, napagtatanto niya na ito ang pinakamagandang trabahong napasukan niya. Sa sobrang dami ng kanilang ginagawa, kahit papaano nakakalimutan na niya ang tungkol kay Ana. Ngunit makalipas lamang ang buwan, nagkaroon siya ng mga pangitain ukol sa babaeng yun. Ayon kay Dandan, nagsimula ito noong may bumili sa kanilang kamukha nito. At pagkatapos nun, patuloy niya na yung nasisilayan sa merkado. Minsan, dumadaan yun sa kanilang pwesto, habang madalas naman nakikita niya ito sa malayo, tahimik na nagmamasid sa kanila. Pero kapag itinuturo niya na yun sa kanyang ama, bigla-bigla din naman yung nawawala. Akala niya noon, hindi na ito maniniwala sa kanya. Pero nung magkausap sila ng masinsinan, nalaman niya na pinaniniwalaan ito ang kanyang mga nakikita. Dagdag pa ng tatay niya na dahil sa mga ganoon niyang pangitain, kinakailangan nilang maghanda. Inabisuhan din siya nito na wag na munang sumama sa pwesto para naman kahit papaano makaiwas siya sa nilalang na humahanap sa kanya. Ang kaso lang, kahit anong gawin niya, tila bang hindi nila kayang pigilan ang sitwasyon. Isang hapon, habang wala pa sa bahay nila ang kanilang mga magulang, dito niya nakita ang kanyang pangatlong kapatid na masayang naglalakad sa gilid ng daan kasama si Ana. Masaya yung nag-uusap at sa estado ng mga ito, para bang matagal na yung magkakilala. Matapos naman niya yung masilayan, dali-dali naman siyang lumabas ng pinto para ito ay tawagin. Subalit sa kasamaang palad, hindi ito nakinig kaagad. At sa halip na pumasok ito mag-isa, isinama nito papaloob ng bahay nila ang babaeng kasakasama niya. Pagharap naman ito sa kanya, masaya naman itong inilahad ang tungkol kay Ana. Ayon sa kanyang kapatid, kaya yun sumama sa kanya ay dahil isa itong bagong guro sa kanilang paaralan. Gusto umano siya nitong makita, kaya naman sumabay papauwi. Dagdag pa nito, nalikas na mabait ang guro nitong si Ana at sa katunayan palagi siya nitong binibigyan ng pabor sa paaralan. Dahil din sa gurong yon, kung bakit madalas na siyang nakakakuha ng matataas na marka. Matapos naman yung mailahad ng kapatid niya, agad naman yung nagpaalam sa kanilang dalawa. At nang maiwan na sila sa sala, agad niyang nakita ang mga ngiti sa labi ni Ana. Titig na titig yun sa kanya. Animoy matagal na panahon itong nangulila. Nang mapansin naman niya ang tungkol dito, di na siya nagdalawang isip na magpaliwanag. Inamin na rin niyang umiiwas siya, dala na rin ng takot at pag-aalala niya. Subalit nang marinig yun ni Ana, wala itong naging ekspresyon. At ang tanging ginawa nito, umusog lang papalapit habang nakangisi. Pagpang-abot naman ng kanilang mga mata, pabulong itong sumagot sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako galit. Katunayan natutuwa nga ako dahil naging matapat ka sa iyong sarili. Hindi ka katulad ng iba.
At ang katangian mong yan ang nagugustuhan ko. Ngayon nagkatagpo tayong muli, Dan. Gusto ko nang sabihin sa iyo ang nilalaman ng puso ko. Gusto kita at nakahanda akong gawin ng lahat para mapasakin ka. Matapos naman yung makapagsalita, tumayo ito bigla at humalik sa kanyang pisngi bago umalis. Dala ng pagkagulat, di na rin siya nakaimik sa kanyang kinaroroonan. Ilang minuto rin siyang natulala hanggang sa biglang dumating ang kanyang ama. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali siya nitong tinapik sa balikat hanggang sa dito na bumalik ang ulirat niya. Pagtitigan naman nilang dalawa, napaluhan na lamang siya buhat sa takot na kanyang naramdaman. Lahat ng mga nangyari ay inilahad niya sa kanyang ama. Kaya naman nang marinig nito ang lahat, hindi na yon nagdalawang isip na magpatawag ng albularyo. Kahit kasi wala itong ginawa sa kanya, malakas ang kutob nito na mayroong binabalak na masama ang nilalang. Dagdag pa nito na, sapat ng batayan ng pagkakaroon nito ng kagustuhan sa kanya, kaya naman hindi nila ito dapat na ipagsawalang bahala. Matapos naman yung mailahad ng tatay niya, naghintay sila ng halos kalahating oras bago dumating ang albularyo. Pagpasok nito sa bahay, dali-dali naman yung inabisuhan ng tatay niya ukol sa mga nangyari. Nang marinig naman ito ang lahat, agad siya nitong tiningnan hanggang sa dito na nito nadiskubre ang laso na namumutawi sa kanyang pisngi. Ayon sa matanda, na kaya hindi niya pa yun napapansin ay dahil sa binubuo ito ng maliliit na itlog ng insekto. Magtatagal ng ilang araw yun bago mapisa at mula sa araw na yun, uunti-untiin na nitong kainin ang kanyang katawan. Subalit ang hindi lang masabi ng matanda ay kung pagdurusahan ba niya ang ganoong proseso, gayong ibinigay ito ng nilalang na nagmamalabis na siya ay makuha. Pero sa kabila nito, isa lang ang nasisiguro ng albularyo at ito ay walang iba kundi ang tiyak na kamatayan sa oras na lumaganap na sa kanyang katawan ang mga insektong yon. Mariin din itong inilahad na dahil sa ganoong proseso, maaaring isang makapangyarihang uri ng balbal ang nagkagusto sa kanya. Sa mga hindi kasi nakakaalam, hindi lang dalubhasa ang mga balbal sa pagkain ng bangkay dahil meron ding iilan sa kanila ang may kakayahan na bumuhay ng mga namatay. Yun nga lang, isang beses lang nila ito pwedeng gamitin, kaya naman nire-reserba nila ito para sa mga taong higit na mas mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Kung ito nga ang nilalang na gumagambala sa kanya, hindi malabong patayin muna siya nito bago sila magkaisa. Nang marinig naman yun ni Dandan, medyo nakaramdam siya ng pagkabahala kasi noon pa man, natatakot na talaga siyang mamatay. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito inilahad ng albularyo sa kanya ang mga posibleng mangyari. Makinig ka. Base sa mga kwento mo, mukhang ganito nga ang pwedeng mangyari sa'yo. Kung ako sa'yo, Dandan, puntahan mo ang babaeng ito at sa ganoong paraan magkausap kayo ng maayos. Siya lang ang may kapangyarihang mag-alis ng sumpang yan. Kaya naman siya lang din ang nag-iisa mong pag-asa kung gusto mong humaba pa ang buhay mo. Dagdag pa nito na, meron lamang siyang 3 araw para maayos niya ang kanyang problema. Nang marinig niya ang sinabi nito, takot at pangamba ang bumalot sa isip niya. Hindi niya mawari kung paano niya ito sisimulan, lalo pat maraming bagay ang pwedeng mangyari. Ayon sa kanya, na kung magkataong pagkain ng turing nito sa kanya, hindi malabong mas pumanaw siya ng maaga. Naniniwala rin siya na magagamot siya ng albularyo kung susubukan lang nito. Dahil sa ganoong kaisipan, kung kaya't nagkaroon sila ng argumento, hanggang sa dito na siya nito makumbinsi. Kahit ano kasi ang pagdadahilan niya, hindi niya kayang baguhin ang pasya nito. Nabanggit din ng albularyo sa kanya na habang nagtatalo silang dalawa, mas lalo lang niyang pinapalaki ang sitwasyon na kinakaharap niya. Mariin din itong inilahad
na nasa kanya kung maniniwala siya o hindi. Bali-balik ta rin man ang mundo, siya ang babalikan nito kung sakali mang pinili niyang magpabaya sa lahat ng payo na kanyang narinig. Bahala ka sa pasya mo. Basta ako pinapayuhan na kita sa mga gagawin mo. At kahit maglibot ka rito sa ating lugar, lumapit sa mga manggagamot na kilala mo, pare-pareho lang ang aming magiging sagot sa iyo. Kailan mo ba maunawaan na hindi lahat ng sumpa kaya naming malunasan? Oh, may mga piling taong nakakagawa niyan, pero bibilang sila sa ating mga daliri. Napakahirap din nilang hanapin at base sa oras na meron ka, hindi ka magtatagumpay kung pipiliin mong hanapin sila. Suntok sa buwan ang plano mong yan. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ang plano ko ang may pinakamataas na tsansa na ikaw ay makaligtas. Matapos nitong makapag-wika, umalis na rin ito. Kaya naman itong si Dandan, naiwan sa loob ng bahay nila, maiging pinag-iisipan ng mga bagay na kanyang gagawin. Kinabukasan, kahit labag sa kanyang loob, nagpasama siya sa kaibigan niyang naghahabal-habal patungo sa lugar nila Ana. Kung saan niya yun dati iniwan, doon siya bumaba sa paniniwalang nasa malapit lang ang bahay nito. At kagaya ng inaasahan, hindi nga siya nagkamali. Pagdating niya sa isang malaking bahay, bumungad sa kanya si Ana at ang mga personal nitong kasambahay. May mga manggagawa rin itong kasabayan na animoy tutungo sa kanilang lupain. At sa kanilang paglalakad, dito niya nalaman kung gaano kayaman ang pamilya nito. Malawak din ang impluwensya nila at marami silang mga kakilala na nakakalat sa iba't ibang lugar. Dagdag pa nito na, hindi nito balak na maging guro, pero dahil sa pagmamalabis nito na maging kaisa siya, gumawa ito ng paraan para mas mapalapit sa kanya. Inamin din ito na totoo ang mga nalaman niya sa albularyo dahil sa yun lang umano ang paraan upang siya ay mapabilang sa kanilang pamilya. Dagdag pa nito na, marami man ang magiging tutol sa kanilang pagsasama, kaharapin niya yon ng walang pag-aalinlangan. Matapos naman yung marinig ni Dandan, agad niyang ipinagtapat sa babae ang kanyang pakay. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung napayoko at paunti-unting nawala ng ganang makipag-usap. Ilang minuto pa ang lumipas, muli itong napatingin sa kanya habang inilalahad ang sagot nito sa kanyang mga sinabi. Pag-iisipan ko ang mga sinabi mo, pero sa ngayon, mas maganda na kaharapin mo na muna ang pamilya ko. Pangako, Dan, kapag nakumbinsi mo ko, palalayain kita ng bukal sa puso ko. Matapos naman itong makapagwika, nagpatuloy na sila sa paglalakad. Pagpasok nila sa loob ng bahay, bumungad sa kanya ang 7 nakakatanda nitong kapatid. Lahat yon masama ang tingin sa kanya at kahit hindi ito umiimik, ramdam niya na parang gusto siya nitong lapain. Gayunpaman sa kabila nito, di niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin. Pag-upo naman niya sa harapan ng hapagkainan, dahan-dahan siyang inabutan ng pagkain ng mga kasambahay. Subalit lahat ng iniabot sa kanya, hindi niya nilantakan. Bastos na kung bastos, ang mahalaga hindi niya kainin ang mga pagkain ng aswang. Nang mapansin naman yun ng mga kapatid nito, doon na yun umalma. Pagtitig naman ng mga ito sa kanya, agad naman niyang naramdaman ang tila bang panunubok nito na nakawin ang ulirat niya. Mabuti na lang, bago pa man yun nangyari, naharang na ito ni Ana, pumagitna na rin ng mga magulang nito, kaya naman tinantanan na siya ng mga ito. Pagsapit ng gabi, dito niya naranasan ang buhay ng mga matataas na uri ng balbal. Ayon sa kanya, isinama siya ng mga ito patungo sa sementeryo para kumuha ng mga sariwang bangkay. At karamihan sa mga bangkay na yon, kung hindi mga pumanaw na albularyo, mga taong nakagawa ng matinding kasalanan nung ito ay nabubuhay pa. Dagdag pa niya na,
Malayo ang lugar na pupuntahan nila. At kaya yun naging posible ay dahil sa bilis lumipad ng mga balbal. Nabanggit din niya na sa dami umano ng lahing may kaugnayan dito, pawang yon ang uri ng mga balbal na merong kakayahang lumiban. At maliban sa ganoong abilidad, marami pa itong espesyal na kakayahan na halos ikinamangha niya nung nakita niya ito. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi niya maiwasang maghangad ng kapangyarihan. At habang tumatagal siya sa lugar na yon, tila bang unti-unti na rin niyang tinatanggap ang naging alok sa kanya ni Ana. Bago pumanaw si Dandan Pinuno, nakabalik pa siya sa pamamahay nila para ilahad ang lahat ng nangyari at mangyayari sa buhay niya. Ikinalungkot man yon ng kanyang pamilya, buong puso nitong ginalang ang desisyon niya. At sa paglisa ni Dandan sa kanilang lugar, kailan may hindi na ito nakita pa ng kanyang mga magulang. Palaisipan man para sa kanyang pamilya ang mga sumunod na nangyari sa kanya. Alam ng mga ito na masaya na siyang namumuhay kasama ang asawa niyang isang mataas na uri ng balbal na merong puro at totoo na delikadong pag-ibig ni Ana.